Yes. Good morning mga kasama and happy Sunday everyone. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay grabe, kung ito ang mangyayari at posibleng katandem ni Bibi Sara, for sure marami ang matutuwa. Dahil sino ba ang itatandem? Sa nababalitang ito, kahit ako naman Oo, kahit ako, kung ako ang papipiliin, sino sa kanila ang magiging busy? Kasi maraming pangalan ng umuugong-ugong. Pero, isa lang ang gusto ko, Senador Marcoleta. Ikaw ba? Sino gusto mo maging busy? Yun. Sino? Sabihin mo sa akin para alam ko rin, Oo. Yan ang hinihintay ng ating kababayan, yung pag-announce ni VP Sara. Pero, di ba nga sinabi niya, na wag muna natin i-announce na baka kasi pag-initan din ng mga dorobo at gawa ng kwento. Maganda, dumating na lang yung punto na pagdating ng pagpa-filing ng candidacy, doon na lang i-announce, di ba? Kasi baka mamaya gawa ng kwento kagaya ng ibang mga nadadawit, dinadawit na pinagagawa ng kwento. Lalo na pag alam nila pumapartido kay BP Sara o sa mga Duterte, ginagawa nila ng kwento. Yan ang mga tirada ng mga ng mga talunan, no? Gumagawa sila ng kwento para pag-initan, O sabihin nila, eto, hindi to pwede, may kaso to, ganto, ganari. Gaya kay BP Sara, ginawa nila ng kwento, nagnakaw daw di umano ng napakaraming pera. Wala naman silang mapatunayan. Nakakabanas lang. Diba? Pasok. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa SMNI na mayroon na siyang nirecruit na posibleng katandem para sa 2028 elections. Ngunit hindi pa muna niya ito pinapangalanan. Ipinapakita sa kanyang pahayag na matagal na niyang pinaghandaan ang posibleng tambalan. Ngunit binibigyang diin niya ang paggalang sa desisyon ng naturang personalidad at ang pangangailangang protektahan nito sa maagang paglilantad. Ngunit kung ating pagbabasihan ang kanyang nakadaupang palad o ang kanyang nakamiting last year ay si Senator Dante Marcoleta or gusto rin naman nila ay si Alan Peter Cayetano. Approve sa mga netizens. Kaya't sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa 2028 presidential elections, umani ng atensyon ng pahayag ni Vice President Sara hinggil sa pananagutan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Wait lang. Kung ang pag-uusapan natin dito ay Vice President, ang gusto ng taong bayan, yung talagang alam nila na maaasahan, yung talagang bumuboses, yung talagang bumabardagol, at yung talagang may paninindigan. Yun ang nakikita natin dito sa mama na ito. Kung ikaw ang tatanungin ko, ano sa palagay mo? Merong nabanggit na Senator Ayan Peter Cayetano, merong nababanggit na Amy Marcos, Robin Padilla, Bam Aquino. Pero itong isa na ito, dito lang talaga ako humanga. Kaya hindi mo pagkakaila na pwede panlaban. Tsaka pag ito naging Vice President, sigurado yari na sila. 'Di ba? So magandang tandem 'yan, Marcoleta tsaka BP Sara. 'Di ba? Naninindigan tayo diyan. Hindi na ako magpapalit. Hindi, depende. Baka kasi bigla tayong gulatin. Magkaroon ng dalawang Duterte. Pwedeng Sara Baste, pwedeng Sara Pulong, pwedeng Sara Kitty. Hindi natin alam. 'Di ba? Hantayin muna natin. Pero kung walang Sara Baste, walang Sara Pulong, walang Sara Kitty, dito tayo kay Senador Marcoleta. Doon tayo naka-focus. Pero kung may papasok pang Duterte, Sara Duterte, Pulong, pwede pa akong magbago diyan kasi dalawang dalawang Duterte yan 'Di ba? Ikaw, ano ba sa opinion mo? Pero for the meantime, wala pang ganung anunsyo. Tuloy mo na muna 'to.
Sa isang panayam sa programang inere ng SMNI, Ah, tinalakay ni Vice President Sara ang kanyang pananaw sa pamamahala sakaling siya ang mahal na Pangulo sa 2028, kasabay ng pagbunyag na mayroon na umano siyang na-recruit na magiging katuwang niya bilang Vice Presidente. Aniya, hindi pwedeng walang managot. Yung nirecruit kong Vice President, siya ang magpapanagot sa mga tama. gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Ayon Yun. kay Vice President Sara, ang kanyang umano'y Vice Presidential running mate ay na-recruit niya pa noong nakaraang taon. Gayunman bilang proteksyon, hindi muna niya ito ilalantad. Ayon sa kanya, ang naturang VP tandem ang siyang mangunguna sa pagsampa ng kaso at paghabol sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, Yun, the habang siya best. naman ay tututok sa pamumuno at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Yun yung the best, no? Yung talagang may mapanagot doon sa mga gumawa ng kalokohan sa bayan. Lalong-lalo na yung nag-group effort, di ba? Gusto natin yan. Oo. Pero parang tahimik sila ngayon, no? Lalo na sa... Kasi actually tapos na yung confirmation of charges. Nakaapat na usapin na sila dyan. So naghihintay na lang ng desisyon kung itutuloy ba yung kaso ni Tatay Digong o ibabasura na lang at papauwi na si Tatay Digong. Kasi walang mapakitang matibay na sustansya eh. Eto mga kalaban eh. Ganun lang yun ang tema doon. Abangan natin, sana maglabas na sila ng desisyon at sana, kasi wala namang kaso, di ba? Sinabi nga doon sa ICC. Oo. Hindi, hindi, hindi until proven guilty, di ba? Parang mananatiling inosente si Tatay Digong hangga't hindi pa napapatunayan sa hukuman. Pero may tanong kami doon sa inyo mga taga-ICC. Bakit kinulong nyo? Nung wala pa namang kasalanan. 'Di ba? Kung hindi pa guilty, bakit kinulong nyo? Aabot na 1 taon, kinulong nyo. 'Di ba? So ngayon, kaya napatanong tayo sa ganung bagay kasi andun yung mga magaling na abogado at ng mga naging gabinete ni Tatay Digong, kagaya na sila sa Attorney Salpanielo, Miguel Medaldea, si Attorney Delgra at marami pang iba. So, sino ang pinag-uusapan dito? Sino si Balat kayo lang yan? Panelo on Amy Marcos, Senate, prove on ex-Marine. Naku, balat kayo pala. Kaya sinasabi natin eh, mag-ingat sa mga unyango. Di ba? Balat kayo yan eh. Alam niyo ba yung unyango? Di ba yung unyango, nagpapalit-palit ng anyo yan, di ba? Kaya siguro mahalin tulad siguro. Ah, Kayo, sa palagay niyo, gusto niyo pa bang magkaroon ng isa pang, bangag sa gobyerno o yung kaapelyido? Nagtatanong lang tayo. Kasi kahit ano ayoko na rin, eh, 'no? Kaya medyo alanganin tayo kung halimbawang nakikita niyo na magkasama si Aming tsaka si VP Sara. Alanganin ako kay Aming, eh. Pasok. Gusto niyo rin po bang mag-react doon sa revelation ni Senator Amy Marcos na may mga pera daw po na meron din na i-turn over sa ICC? Yes, investigation? allegedly. Hindi ko ba nakikita $2 yung million. details na yun? I'd rather see it before making any comment. Any comment? Okay, sir. Attorney Sal, kayo po. Yung about doon sa allegedly $2 million paid to the ICC investigators. Nabasa ko yung affidavit nila, masyadong detalyado. Sobrang detalyado na hindi mo mapapasinungalingan. Nandun yung plate number, pati aeroplano, yung mukha ng mga ICC investigator. Kompleto pangalan. Binigay nila mga pangalan nila. At saka, at this time, dapat meron lang sinasabi si Sandy ko na hindi ko mga tao yan. The other day pa yung press conference. And in fact, they are validating what Saldico was claiming tungkol doon sa mga pera. So on the basis of that, mukhang totoo. Yan. Mahirap gumawa ng ganun. Detalyado eh. Ano mo i-inventoin nyo? Pati yung mga maleta doon, pati yung mga bundles of pera, nandun lahat eh. Ang tanong nga anong gagawin ng gobyerno ito? If it's true na they are going after these plunderers. Sige nga. Nandiyan ang ebidensya.
Nag-press con po kanina si Senator Amy showing Opo, you. sir. Paimbestigahan daw. Opo, Yes. investigation. Yan naman, si balat kayo lang yan. Gamit lang yan, mga marino. Mas I'd rather focus on the marino lang. Tunay na masasabi ko, totoo hindi. I'm not sure kung nasagot nyo na po. May application na po ba for your you to become sa ICC as defense team, part of the defense team? As far as I know, my own son, Paulo, has applied for my accreditation. I see. So, meron po bang at araw, expect nyo na makakapasok at nadadalaw nyo na si dating Pangulong Hindi namin Duterte? alam yun kasi may mga requirements, may process yan eh. So hindi namin alam how long it will take. Ano na yung panaginip namin na makita siya. Just to have a glimpse. Yes, when was the last time you've seen him? Well, The last time you March saw PRR? 15, 14. 14, 15, 16, 17, 18. Ng last month? No. Last year? Last year. Last year. Go 1 year na, sir. Alright. Grabe, no? Sabi ko How sa do you inyo feel, eh. sir, that it's going to be 1 year na sa March 12, yung pag-surrender? Yan ang sabi ko sa inyo, di ba? 1 year na. Inabot. Grabe. Ibang klase yung ano, pagkulong kay Tatay Digong kahit walang kaso. Ayun, nakaka-bad trip. Di ba? O, alamin natin yung yung affidavit. Yung sinumpa ang mga salaysay. Sinampang reklamo ukol sa mali-maletang pera. Ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Yan ang maganda. Ano po ba ang inyong nais na mangyari? After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no? Na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move? Gusto ka sakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at
kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Yan. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat alegasyon doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Okay. Paano ba nabuo ito, attorney? Itong 18 na ito. Anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos kayo na yung nakatayo. Kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor, tapos ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw yung tumindig para maging boses na itong 18 magandang tanong. magigiting ng mga Marines? Oo. Isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. So hinanap nyo po sila? Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? Kung hindi nyo nalalaman, ito din ata yung abogado na yung Napoles case ata yun. O kung nagkakamali ako, pa-correct na lang po ako. Parang sila rin ata yun, si Attorney Levy. No? Magaling na abogado ito. Kaso nga lang, sinisiraan ng yung mga loyalista ko, no? Na hindi raw siya gantong abogado. Iyak nyo na lang yan pagdating ng araw. Pinakita ang ebidensya ni Atty. Big sa mga nilabas. Ito pa. Hindi talaga masasabing peke kasi may ebidensya eh. Sino magsisiwalat niya, no? Attorney, pasok. Ito po yung mga sasakyan daw ni Zaldico na ginamit pang sundo, service ng mga tiga-ICC. Binanggit na naman yung Unit 9, Manila Polo Club. Sino ang may-ari nito? Dami nilang Dapat pera. yan, aktibo na yung mga mag-iimbestiga o nag-iimbestiga o nag-iimbestigahan. Nung mga taga-ICC, sino pa? Martin Romualdez. Sino pa? Saldico. At sino pa? Sonny Trillanes. Paulit-ulit po yan. Incidentally, meron pong post ako nakita sa social media na sinabi ni Sonny Trillanes
na kanya raw po'y hindi aatrasan ng mga paratang na ito at idedemanda niya itong 18 at si Mike Defensor, hindi ko alam ba't si Mike Defensor idedemanda niya. Wala naman, ito po yung mga pangalan ng pumirma eh. Wala naman si Mike Defensor dito. Kaya nga. Pero idedemanda niya si Mike Defensor. Magkaganoon pa man, mabuti po iyon. Bakit? Para humantong sa korte, magkaharap-harap sila. Ito po yung colored version ng mga naghahatid ng maletang pera kay Stella Kimbo. Aray Binilugan ko. po, nagsisirculate po ito sa social media, yung bike. Tapos magagaling na po talaga, mahirap po magtago ngayon. Ito po yung bike, pati yung helmet. Side by side, sabi ni Butch Balyaw, tinanong daw niya si Google, nagbabike ba si Stella Kimbo? Sinagot siya ni Google, aktibo yan. Talagang biker yan. Tama nga po, ayan ho. Ayan o. Nagbabike. Confirm. Tingnan po ninyo yung nakasabit sa pader at yung Parehas gamit na ng parehas. bisikleta. Nilabas na natin yan eh. Talagang pares na parehas. Yung fork ng bike, yung manibela. Diyos ko po. Naka-face mask lang siya ng mga araw na yun. Kung hindi ka naka-face mask, ngayon may balita nga tayo, dina-activate na po ata yung account. Kasi alam niyo maraming nalabas na ebidensya. 'Di ba? Hindi mapagkakaila. Pag kayo gumawa ng hindi maganda at bantay sarada kayo ng taong bayan, yari kayo. No. Ngayon, kahit sabihin niya, hindi naman ibang bike yan. Meron pa isang tanong eh. Yan. Anong ginagawa ng taong ito sa kanyang bahay? Kaya nga. Sino yan? Tanong. EDSA. Ngayon, kasiping na nila yung anak nung sinipa nung tunay na EDSA. No? So anyway, going back, dito po sa ating honor, duty, valor, karangalan, katungkulan, kabayanihan, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay laging lumalabas. Yan. As early as the time when Master Sergeant Orly Gutesa came out. Di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan yun eh. Sapagkat ganyan din yung ginagawa po nila ngayon. They are trying to discredit these 18 honorable men na lumabas upang hindi na ho nila masikmura eh. Hindi na nila masikmura. Tinuturo nila yung John Paul Estrada at Mark Tiksay bilang central figure dito sa trilyong pisong pagnanakaw na ginagawa sa ating mga Pilipino. Ganon din, binanggit din uli nila. They affirmed yung unang naging pahayag ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Ang lagakan ng pera ay Valle Verde 6, Pasig City. Yung po yung kumbaga factory nila eh. Doon nila sinasalangsang yung pera bago ihatid. At ganun din, binanggit din yung Congressman Edwin Garjola na hanggang ngayon seemingly untouchable. Base po sa paragraph 4. Ngayon, doon po sa sa aking pangunawa dito sa 31 kasama na po lahat, pati yung jurat, pati yung signature page nila. 31 pages po yung pinagsamang sinumpaang salaysay. Ito pong paragraph 5, ito po. Kadalasan ay nakikita nilang binibilang ang pera. Itong mga sundalong ito, kadalasan ay nakikita nilang binibilang ang pera bago isilid sa iba't ibang uri ng lalagyan. Masakit po iyon eh. Di ba? Ang dami. Daming pera. Kahit kahapon may nakita tayong litrato na bundle-bundle na pera, maleta-maletang pera. Hindi natin may kakila, hindi rin may tatago. Di ba? Hindi nila may tatago yun. Kita ng taong bayan. Ngayon, sino ang nag-picture noon? Ayun ang malaking tanong. Sino ang mga nakakuha ng litrato na yun? Hindi naman lalabas yun eh. Kung halimbawa hindi totoo, at gagawa sila ng kwento. Pero may mga picture eh. Hindi rin naman AI yun. Diba? Kaya mas maganda meron kayong salamin na may camera eh. The best yun. Talagang kuhang-kuha mo talaga. Pati mukha ng mga magnanakaw. Masakit po yun. Oo nga, may sweldo sila kay Saldico. Pero nakikita mo, you're witnessing, yung daming perang binibilang sinisilid, maleta, paper bag, yung maleta nga ho,
meron pa hong mga sukat, may large, may medium, may small. Yan. No, ganun kadetalyado itong sinumpaang salaysay ng mga miyembro dati ng Marines at ng Philippine Army. Hindi na po nila siguro masikmura dahil tagahatid sila ng milyon-milyon, daang milyong pera, pero siguro napagtanto nila bakit mahirap pa rin ang aming pamilya. Yun. Hindi ho ibig sabihin gusto nilang sumali ron. Nag-isip po sila siguro ng mas pangkalahatan. Bakit marami pa rin nalulubog sa baha? Bakit marami? Ayun. Inubos ang kaban, attorney. Kaya siguro napag-isip na nila. Kaya ngayon isang miyembro ng 18 Marines, ex-Marines sabi, hindi na ho namin kayang sikmurain. Dahil pera ng taong bayan ang ninanakaw. 'Di ba? Totoo 'yun. So ito, ano naman 'to? Trillanes. Tutut. Duterte Camp nasa likod ng press con. Talaga? Ayan na naman ang banat ni Au-Au. Bumanat na naman si Au-Au. Pinondohan umano ng kampo ng mga Duterte ang paglabas ng 18 alleged ex-Marines Joke na yan. nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Hamon naman ang Mahula abogado ng 18 individual. Ilabas ang ebidensya ng mga nag-aakusa. Narito ang Agenda Weekend Report. Wala pa bang ebidensya? Halataan na kayo. Diba? Kayo yung tinuturo. Diba? Ngayon, pag napatunayan yung $2 million na involvement mo, yari ka. Oo, kaya takot na takot ka kay BP Sara, no? Kaya ginagawa nyo ng paraan. Hindi kayo umuubra. Kaya pala itong nangangatog na. Dahil sabi niya noon, sa statement niya, pag hindi raw napatalsik si BP Sara sa 2026, tapos na. Makabalikan ka. Report ni Joash Malimban. Duterte Camp umano ang nagpondo ng presko ng mga umano'y ex-Marines na nagpakilalang mga... Eta mo, tinuro mo naman sa Duterte mga kasinungalingan nyo. Ikaw talaga, mahilig ka talaga, no? bagman ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na layo ng Duterte Camp na isabotahe ang International Criminal Court proceedings. Kaya aniya isinakto ang presscon sa upcoming EDSA People Power Anniversary. Biruin nyo, Tuesday, habang nangyayari itong proceeding sa The Hague. And to think na itong issues naman nila ito, na mga mali-maleta na ito, last year pa ito, mga third quarter last year. Ano yung last year? Paano mo nalaman yan na last year pa yan? Nagtatanong lang kami. Last year pa pala daw yan, sabi niya. Ibig sabihin, alam niya yung usapin dyan kung last year pa yan, di ba? Sige nga, paano mo nasabing last year? In fact, tama, mga ganung panahon, August, September, sana doon sila lumabas nung panahon nung lumabas si Gutesa kung talaga matatapang sila. Okay, tanyo. Diba? Alam niya na last year pa eh. Ibig sabihin, meron siyang personal knowledge dito. 'Di ba? Sana daw lumabas sila noong last year. Hindi ngayon na merong hearing ng ICC. Aray ko. Diyos ko po, halatado. Mangyayari niyan. Hintayin mo na lang. Konting panahon na lang. Umugulong na. Marso na ho ngayon ng 2026. So, parang lumalabas. 1 year. Parang konti na lang. 1 year. Ano na lang. Almost 1 year and a half na lang. Kayo naman. Kung ang mga tao hiling tayo kami naman, kayo naman ang susunod na kabanata. Di ba? Pag hindi ka gumawa ng tama sa bayan, talagang aayawan ka. Totoo, hindi nanalo. Bakit? Hindi siya nagugustuhan eh. Yung ugali, hindi gusto ng taong bayan. Pag bang tao mapanira, pag ang tao walang laman, maingay. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell. Bye-bye!